Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang suspect sa pagpatay sa dalawang Japanese national sa Maynila tinukoy na ng MPD. Higit 14 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa dalawang lalaki sa Camarines Norte. 14th month pay sa mga empleyado sa pribadong sektor muling isinusulong sa Senado. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Manila Police District o MPD na hawak na nila ang isa sa mga suspect habang tukoy na ang isa pang kasamahan nito sa pagpatay sa dalawang Japanese nationals sa Malate, Maynila nitong Biyernes. Hindi nila pinangalanan ng dalawang POI habang gumugulong ang investigasyon ng Special Investigation Task Force ng MPD. Noong gabi ng Agosto 16 nang ninakawan at pinagbabaril ng riding in tandem ang dalawang Hapon sa Malvar Street. Agad namang tumakas sa crime scene ang mga suspect. Samantala, nagpaabot na ng pakikiramay ang Japanese Embassy in the Philippines sa mga pamilya ng dalawang biktima. Tiniyak din nito ang koordinasyon sa lokal na otoridad, gayon din ang pagsuporta sa mga naulilang kaanak. Timbog ang dalawang lalaki sa isinagawang bypass operation ng Provincial Police Drug Enforcement Unit at Daet Municipal Police Station sa Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte kagabi. Dakong 10:35 PM nang isagawang operasyon laban sa dalawang suspect na sina alias JR at Ivan na itinuturing na high-value individuals at high-value targets. Na-recover sa dalawang tulak ang isang eco bag at isang black plastic na nabalutan ng packaging tape na may mga laman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 2,060 grams ang timbang ng na-recover na illegal na droga na may estimated street value na 14,008,000 pesos. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Daet MPS ang dalawa na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling inihain ni Senator Vicente Tito Soto III sa Senado ang panukalang batas na bigyan ng 14th month pay ang mga pribadong manggagawa upang maibsan ang gastusin na bunga ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Saad sa nasabing panukala, bago mag-June 14 ibibigay ang 13th month pay habang ang 14th month pay ay ibibigay naman bago mag-December 24 para sa holiday at year-end expenses. Ayon kay Soto, nararapat lang na maranasan na ng mga empleyado sa mga pribadong sektor ang 14th month pay dahil sa pagtaas ng cost of living ng mga Pilipino. Kung magiging batas ang panukala, makakabenepisyo rito ang mga ranking file na empleyado gayon din ang mga kasambahay. Hindi naman kasama rito ang distressed companies, mga lugi at naluging non-profit institution at mga employer na nagbibigay na ng katumbas na benepisyo. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.